Ang Magnolia Chicken Templados daw ngayon ay kinakausap na itong Blackwater Bossing kung posible na makuha nila ang 6'8 forward na si Christian David. Merong mga nagsasabi na ang Magnolia Chicken Templados daw ay malalim na yung nagiging negosasyon dito sa grupo ni Coach Jeffrey Cariaso sa posibleng trade at baka ang maging kapalit niyan ay itong si Russell Escoto at Jeric Balanza. Yan daw ang pinag-uusapan nilang mabuti ngayon. Kung sakasakali na matuloy ang trade na ito, sa tingin ko mananalo dito ang Magnolia. Pag nanalo Magnolia, pag nakuha ng Magnolia si Christian David, magiging ito na yung talagang, sabihin na natin na pinakamagandang resulta para dito sa Hot Shots. Dahil si David ay yung tipo ng player na pwedeng maging ka-complement nitong si Xavier Lucero. Kaya yan ngayon ang magiging magandang resulta nito para sa Magnolia kapag natuloy ang transaction nila. Alam nating lahat na si Christian David hindi pa masyadong nare-reach yung potential niya dito sa lineup ng Blackwater at baka yung pagpunta niya sa Magnolia, iyan ang maging dahilan para ito'y magawa niya. Kung sakasakali na matuloy nga ito at makuha niya yung kanyang potential dito sa Magnolia, matutuloy na at masasabi natin na magiging isang title contender na talaga itong Hot Shots kung sakasakali nga. At dito rin masasabi na itong Magnolia Chicken Templados ay hindi na mapag-iiwanan ng mga ibang mga teams pagdating dito sa team standings. Kaya nga maraming naniniwala na ang kinakailangan na lang talaga nilang idagdag dyan ay ito si Christian David. At kapag ito ay natuloy, masasabi natin na itong Magnolia Chicken Templados ay ma-fulfill na yung kagustuhan ng mga fans nila na manalo na ulit ng isa pang kampyonato. Samantala naman itong Barangay Ginebra hindi na umubra dito sa TNT Tropang Giga do sa Game 1 nila sa finals. Katulad nung dati, ang naging problema ng Ginebra ay itong si Ronde Hollis Jefferson. Dahil syempre nakita na ninyo kung paano naglaro itong si Ronde Hollis Jefferson at hindi na kinaya ng Magnolia Chicken Templados iyong lakas nito. At marami nga nagsasabi na itong si Ronde Hollis Jefferson talaga siya yung big difference kung bakit itong Magnolia Chicken Templados ay hindi nakaporma dito. Ngayon, ang gagawin daw ng Barangay Ginebra ayon dito sa mga sources ay paiigihin yung depensa nila para sila ay makabawi sa Game 2. Dahil syempre must win na yan para dito sa Barangay Ginebra. Hindi sila pwede na matalo ulit yan. Dahil kapag natalo na at 0-2, medyo mahirap nang bumangon. Dahil iba ang kalibre ni Coach Chot Reyes at ng TNT. Ngayon, bukod dito sa pagkuha sa Game 2, may mga lumalabas ding reports na baka Barangay Ginebra daw ay subukang kunin na ito si Chris Newsome para pandagdag nilang player para dito sa Game 2 at masiguro na masusurpresa itong si Coach Chot Reyes. Kung makuha nila si Chris Newsome at makapirma ng kontrata bago mag Game 2, makapaglalaro na yan dito sa finals at yan daw ang inaabangan ngayon ng staff ng Ginebra kung sakasakali nga na ito ay matutuloy. As it is, itong Barangay Ginebra ay maraming mga plano at masisiguro natin na ito ay magagawa nila ng paraan kung sakasakali nga na magkaroon sila ng agreement. As it is, alam natin na ang Barangay Ginebra ay nagagawa ng paraan para maitabla ang serye at kung kinakailangan nilang kumuha ng isa pa na player katulad ni Chris Newsome, iyan ay kanilang gagawin talaga. Kaya may major announcement ang Ginebra. Samantala naman, ang sister team ng Magnolia at Ginebra itong San Miguel Beer ay nag-aabang na dito sa posible nilang gawing trade kasama ang Northport Batang Pier. Ayon dito sa mga insiders, itong Northport Batang Pier daw ay magkakaroon ng mga major movements o major trades at kinakailangan daw nila na mag-revamp at mukhang ganyan nga ang kanilang plano ngayon, ang gumawa ng revamp kasama itong San Miguel Beer. Dahil ito raw San Miguel Beer ang magiging main partner ng Northport sa gagawin nilang trade. Posible na makuha nitong San Miguel Beer mula dito sa Northport Batang Pier si Arvin Tolentino, si William Navarro at itong si Gio Halalon. Kung sakasakali na matuloy iyan, alam natin na iyan ang hinahanap ng SMB ngayon, yung mga tipo ng players na makapagbibigay ng sigla dito sa backcourt nila. At itong Barangay Ginebra at itong
San Miguel Beer ay nangangailangan din ng isa pang center. Kung sakasakali na makuha nga nila itong si William Navarro, yan ang pwede ng center nitong San Miguel Beer. Dahil itong si Motaw Tuwang matanda na at mukhang kinakailangan na napalitan na at yan daw ang binabalak ngayon ng SMB. Kung sakasakali na itong San Miguel Beer nga ay magkaroon ng major changes dito sa kanilang lineup, asahan natin na itong pagpapalit ng center at point guard, yan ang unang-una na gagawin nila. Dahil syempre kung ikaw San Miguel Beer, nakita mo naman yung naging resulta nito para sa TNT Tropang Giga at Barangay Ginebra. Kaya wag na tayong magulat kung sakasakali nga na itong si Motaw Tuwa ay i-trade kapalit nitong si William Navarro. Dahil yan daw ang gusto ng SMB ngayon. At alam naman natin na magiging matindi ito para dito sa laban ng SMB sa susunod na conference. At ayon to sa mga insiders, magiging malalim yung revamp nila. At ang huling balita natin naman ay dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Dahil itong Rain or Shine Elasto Painters ay kinakailangan nila na magkaroon ng konting retooling dito sa kanilang lineup dahil very disappointing yung naging top finish nila dito sa Commissioner's Cup. Yes, marami naniniwala na talagang mahihirapan sila kontra dito sa TNT Tropang Giga. Pero ang naging problema kasi dito sa TNT Tropang Giga ay may mga chances talagang manalo itong Rain or Shine pero talagang kinapos sila nung bandang huli at marami nga nagsasabi na hindi dapat yan nangyari kung ito lamang Rain or Shine Elasto Painters ay naging mas composed at yun daw ang nakulang sa kanila kaya malamang magdadagdag sila ng mga veterano. Ngayon itong lineup ng Magnolia Chicken ng Rain or Shine Elasto Painters, posible na kumuha ng mga players mula dito sa Phoenix. At kapag sila ay kumuha dyan, yan, yung mga veterano katulad nila Jason Perkins, yan ang idadagdag dito sa lineup nitong si Coach Yeng Giao. Kapag yan nakuha niya, masasabi natin na at least meron na silang tsansa na lumaban dito at maging sabihin na natin ka-level nitong TNT Tropang Giga at ng Barangay Ginebra. Kaya hindi na siguro magiging problema yan para dito sa koponan ni Coach Yeng Giao yung makipagsabayan. Ngayon, bukod dito sa pagkuha dyan sa mga players na yan, baka mga draft picks din yan pakunin nitong Rain or Shine Elasto Painters. Dahil ang Rain or Shine Elasto Painters, alam natin, pagdating sa pag-spot ng mga talent dito sa draft, wala silang katulad. Ang dami ng mga hindi kilalang players ang napasikat ni Coach Yeng Giao at napatunayan na deserving talagang maglaro dito sa PBA. Kaya huwag na tayong magulat kung sa mga trades na gagawin ng Rain or Shine Elasto Painters, ang kukunin nila ay yung mga draft picks ng ibang koponan. First round draft pick, second round draft pick. Dahil dyan magaling pumili itong si Coach Yeng Giao. Kahit na yung budget ng Rain or Shine ay hindi kasing lalim nitong sa ibang koponan, katulad ng SMC at MVP Group, nakakasabay naman sila dahil nga magaling silang pumili ng mga players dito sa draft at yan ang gustong siguraduhin ng management ng Rain or Shine.